Lihim ng liham. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hello po sa lahat ng nakikinig sa Energy FM at dito sa Lihim ng Liham. Ako nga po pala si Ray. DJ Lindsay, napasulat po ako dahil naguguluhan po ako sa nararamdaman ko. Gusto ko pong malaman, DJ Lindsay, kung in love ba talaga ako? O baka sadyang matulungin lang talaga sa kapwa? Kailan mo ba masasabi kung tunay kang nagmamahal? Kailan mo masasabing espesyal ang babaeng kasama mo? At kailan mo ba masasabi kung nasanay ka lang talagang tumulong? Ito po ang katanungan sa isip ko, DJ Lindsay, na sadyang hindi ko masagot. Kaya sana po, matulungan po ninyo ako. Meron po akong girlfriend of 2 years. 1 taon na rin po siyang nasa bahay ko. Wala po siyang trabaho, pero siya naman po ang gumagawa sa bahay. Paminsan-minsan naglilinis, paminsan-minsan naglalaba. May mga times na naiinis ako sa kanya dahil kung hindi ko pa siya sisitahin, ay hindi niya pa iinisin yung kalat sa bahay. Dinadaanan niya lang din. Pero malamang magtatanong po kayo, bakit nagtagal kaming dalawa ng 2 taon? Well, sa totoo lang, magaling po kasi siya. Magaling sa kama. Minsan pagdating ko ng bahay, imbes na bagong saing na kanin at bagong lutong ulam ang bubungad sa akin, ay makikita ko siyang nagpapasexy sa harapan ko. Yung tipong gutom na ako pero wala siyang ginawa kundi magpa-cute at ayain akong mag-lovemaking. Hindi ko po alam kung bakit nasanay siya ng ganito sa akin, DJ Lindsay. Ako naman po, yan po ang weakness ko. Weakness ko po siya. Hindi ko alam, DJ Lindsay, kung paano ko tutulungan yung sarili ko at kung paano ko sasabihin sa kanya nabawasan naman natin. Magluto ka naman. Maghugas ng plato at paminsan, maglinis ng bahay. Hindi puro pa-sexy lang tayo. Ang ending tuloy, DJ Lindsay, pagkatapos po ng ganap namin, doble po ang pagod ko dahil magluluto pa ako at maghuhugas ng plato pagkatapos kumain. DJ Lindsay, yung binibigay ko pong budget sa kanya na pangkain, ang ginagawa niya po ay nagpapadeliver lang po siya. Breakfast, lunch, merienda. Siya lang po ang kumakain at hindi niya po ako nilulutuan madalas. Ni-orderan ako para meron akong kainin pagdating ko
Minsan, hindi niya po ginagawa. Hindi ko po alam. Doon lang talaga ako humahanga sa galing niya. Tapos malalaman ko pa na kinikwento niya rin pala sa ibang tao yung mga ganap namin. Yung buhay namin. Kesyo, mala prinsesa daw siya. Tapos yung allowance na binibigay ko sa kanya ay binibigay niya rin sa pamilya niya. Sa pikon ko, DJ Lindsay, sabi ko kailangan ko nang gumawa ng paraan. Ayoko ng ganito habang buhay. Nagpasama ako sa kanya at sabi ko, may pupuntahan tayo. Ihanda mo yung maleta dahil magta-travel tayo. Kitang-kita ko yung excitement sa mata niya. Pagdating namin sa bahay, DJ Lindsay, sabi ko, huwag mo nang dalhin yung mga hindi naman ganon kaimportante. Basta, dalhin mo yung mga gamit mo kasi medyo magtatagal tayo doon. Doon tayo magsistay sa vacation house sa Batangas. At since hindi niya naman dinala lahat ng damit niya at gamit niya, ang hindi niya po alam ay yung maleta ko, nandun po yung ibang gamit niya. In short, dinala ko na po lahat ng bagay na pagmamay-ari niya. Pero sabi ko sa kanya, doon muna tayo titigil sa bahay niyo sa Batangas. Nandun ang mga magulang niya at mga kapatid niya. Pagpasok pa lang namin sa bahay nila, maya-maya sabi ko, may kukunin lang ako sa kotse. Ang hindi niya alam, handa na akong umalis, DJ Lindsay. Nagmano lamang ako sa mga magulang niya, sabay start ng sasakyan at agad na po akong umalis. Sa Lobo, Batangas po ang kanilang bahay. Sobrang layo, kaya hindi siya basta-basta makakabalik sa Maynila. Naging tahimik po ang buhay ko, pero hindi rin po yun nagtagal. Sabi ko sa sarili ko, ganito pala ang pakiramdam ng wala kang sinusuplayan ng pera. Pero nagulat po kasi ako. After 1 week, nakita ko na nasa gate ko na siya. Nakikiusap na papasukin ko raw siya. Hinatid pala siya ng kanyang kapatid kasi ang sabi, buntis siya. Kahit hindi naman totoo. Ayun din po ang nangyari, DJ Lindsay. Wala po talagang ending. Dahil nandito na naman siya sa bahay. At hindi ko na naman po alam kung paano ko sasabihin sa kanya na umayos naman siya. Tanong ko lang po, DJ Lindsay. Paano ko po pa sasabihin sa kanya ang tunay kong nararamdaman nang hindi siya nasasaktan? Paano ko po ipagtatapat sa kanya na meron po talaga akong issues? Tulungan niyo po ako, DJ Lindsay, dahil hindi ko po alam kung ano po yung mga tamang salita na pwede kong bigkasin nang hindi po siya ma-offend. DJ Lindsay, muli, ako si Ray, at ito ang lihim ng aking liham.